Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay lumako sa ating pong pagpapatuloy ng Bible study. Nasa 1 Peter po tayo at chapter 1 pa rin. Pero dito na po tayo sa verse 13. Hanggang dito po sa 25 ang tatalakay natin. Nakaraan po tinalakay natin yung chapter 1 verse 3 hanggang 12. Ngayon ay dito naman po tayo sa verses 13 hanggang 25. Sino po pwedeng umasa? Brother Tamil, pwedeng ikaw ang 13 hanggang 25. First Peter chapter 1, verse 13 to 25. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatanggulin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Bilang masunurin mga anak, huwag kayo umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang hinihilingan ng Diyos, inaharulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila, at dahil tinatawag ninyo siyang Ama. Mamuhay kayo may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinatubos sa inyo sa walang kapuluhang pamumuhay na inyong hinana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng buto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos, sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalam at taos-puso kayong magmahalan, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan. Okay. Ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kaligtan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay pumupukas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang pinangaral sa inyo. Salamat. Okay, sa mga bahagi pong ito ng 1 Peter chapter 1 ay tinatalakay ni Pedro yung patungkol sa actually paanyayan, hindi na nakasulat dito, pero ito po ay isang panawagan, exhortation sa mga believers na kanyang sinusulatan upang sila ay mamuhay ng magkabanalan na nakaangkla o nag-uugat doon sa pag-asa na yung pagtubos ni Kristo sa kanila ay magkaroon ito ng katuparan, hindi lamang sa buhay na ito, kundi lulubusin ito ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Makikita naman natin dito sa unang mga bahagi na habang sila ay iningatan ng Panginoon, mananampalataya, iningatan ng Banal na Espiritu, kinakailangan nilang, yung sinasabi ni Pedro kasi dito sa una, yung pag-iingat ng Diyos sa kanila, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, at yung pag-iingat na yun ay hanggang sa dulo, hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Kaya kahit sila ay dumanas ng mga persecutions, kahirapan,
lalong dadalisayin yung kanilang faith, no? At yung pagdadalisay na yun ay ibig sabihin ay naroon na talaga yung faith sa kanila. Dinadalisay lang talaga ito ng Panginoon na sa pamamagitan ng mga trials, inaalaw ng Panginoon persecution sa kanila para mas lalong ma-prove yung kanilang pagiging genuine na mananampalataya, Kristiyano, na follower of Christ. At yun ay nagagawa nila sa biyaya ng Panginoon. Dahil sa nagkaroon sila ng pangunawa, ng wisdom, no? Na dulot ng banal na Espiritu, naliwanagan sila sa pagkaunawa sa Ebanghelyo. Binabanggit dito sa bandang muli, sa verses 10 hanggang 12, ng chapter 1. At itong Ebanghelyong ito yung reveal ng banal na Espiritu sa kanila, sa kanilang kapanahunan, even sa times natin ngayon, sa kapanahunan natin ngayon. Kaya sabi po sa 13, dahil dito sa mga bagay na ito, kaya nga, referring dito po sa huling bahagi, dito sa chapter 10, sa verse 10, no, hanggang 12, patungkol sa kaligtasan na kanilang tinanggap na bunga ng Ebanghelyo sa magitan ng pananampalataya kay Kristo. Ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Ano yung mga dapat gawin para makapamuhay ng banal, no? Kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi ni Pedro, maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo. Yun pong pagiging mahinahon ay matuto kayo na mag-persevere sa inyong pananampalataya. Kasi sa panahon na yon ay napakahirap mamuhay bilang isang Kristiyano na ikaw ay nagdaranas ng mga pag-usig, kahirapan, at nandun yung temptation na ikaw ay mag-fall away from your faith sa pananampalataya at bumalik ka na lamang sa dati mong pamumuhay. Marami noon ang mga professing Christian na talagang sila ito malikot. Yung iba ay namuhay ng ayon sa mundo, sa dati nilang pamumuhay, dahil ayaw nila na makaranas ng persecution, nag-compromise sila sa course ng mundo, sa dating pamumuhay. Pero sabi ni Pedro ay mag-persevere kayo sa inyong pamumuhay, sa inyong pananampalataya, at lubos na umasa. Kasi kapag mayroong doubt sa inyong pananampalataya, ay yung patient, yung inyong pagsisikap o rather yung pamumuhay, no, sa pananampalataya, pananatili sa pananampalataya, talagang magagawang iwanan ito kapag nawala yung mawawala rin yung pag-asa dahil dito sa mga persecution na ito. Sabi ni Pedro, lubos kayong umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo. Kailangan maging malinaw sa inyo, sa inyong mga mananampalataya, mga pinili. Actually, mga saints ang tawag ni Pedro sa kanila. Dapat maging malinaw sa inyo na tiyak na babalik si Kristo. Tiyak na makakaroon kayo ng final deliverance. Kaligtasan na yun. Sabi dito sa verse 14, at yun ay mangyayari sa pagdating ng Panginoon sa Kristo. At bilang mga masunuring anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa. Tulad ng ginagawa ninyo kayo ay wala pang tunay na pagkaunawa. Kasi nung sila po ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa nila naunawa ng Ebanghelyo, sila ay mga dating Judaizers pa. Kumbaga sila ay nasa ilalim pa ng Judaismo, na pananampalataya. Nagagawa pa rin nila yung mga bagay na yan. Kasi katulad sila ng mga Judaizers, ng mga followers ng Judaism na nagsisikap sa mabuting gawa. No? At yung law mismo ang nag-expose ng kanilang kawalan, ang kayahan na sumunod sa kautusan. Na-expose pa rin yung dati nilang pamumuhay.
yung dati nilang mga desire sa makamundong pamumuhay. Noong sila ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa nila naunawaan ang Ebanghelyo. Kasi yun namang law ay hindi talaga ito nakatulong sa kanila upang sila ay magkaroon ng tamang pagkaunawa at tamang pagsunod sa Panginoon. Tamang pagkaunawa sa Ebanghelyo sa kautusan ng Diyos at tamang pagsunod sa law. Yun ay nangyari lamang nung sila po ay makakilala sa Panginoong Jesucristo at manahan ng Banal na Espiritu sa kanila. Nagkaroon sila ng tamang conviction at nasunod nila ng tama yung salita ng Diyos dahil yun sa Banal na Espiritu na nahan sa kanila. At sabi dito, huwag na kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo kung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Makikita rin natin ang example nito doon sa Romans chapter 12 kung saan hinihimok ni Pablo ay yung mga mananampalataya na huwag nang makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Huwag nang makiayon sa kaisipan ng mundo, kung paano mag-isip ang mundo. Yung mga hindi pa mananampalataya, ganun sila mag-isip. Yung mga ideolohiya ng sanlibutan, nung hindi pa sila mananampalataya, ganun sila mag-isip. Ito yung kanilang sinusundan at ito yung kanilang pinaniniwalaan. Pero dahil sila ay mga binago na ng Panginoon, new creation, dapat nang makita sa kanila yung at ito ay mismong maging motivation nila sa kanilang pamumuhay, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon. At ito yung bibigay sa kanila ng karunungan at ng kakayahan na mag-isip at ng naayon sa kalooban ng Diyos ng mga bagay na God glorified. At sabi sa verse 15, bakit ito ay dapat na makita sa inyo? Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat sulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So para tingnan natin ay hinihimok ni Pablo, ni Pedro, yung mga mananampalataya na kayo maging banal talaga na holy, sinless na perfection, walang kapintasan. Pero alam po natin na yung mga sinusulatan ni Pedro ay pinabanal na sila. Doon pa lang sa una, sabi dito sa verse 2 ng chapter 1, kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat-mula pa at pinabanal ng Espiritu. So, yung mga mananampalataya, sila ay binanal na ng Panginoon. Mula nung sila ay makakilala mismo sa Panginoon, at sila ay ma-regenerate, ay sila ay tinuring na banal. Hindi dahil sa kanilang sarili na mga mabubuting gawa, sa pagsunod sa kautusan, kundi dahil sa righteousness ni Jesus Christ. Kaya sila po ay banal. Ngayon, yun pa ang ibig sabihin nun, yung sinless perfection, tinutukoy ni Pedro. Actually, ang binabanggit po niya dito ay hindi naman yun, kundi yung life of obedience. Na habang nabubuhay sila bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, kailangan yung buhay nila ay ito ay puno ng pagsunod sa Panginoon. Nandun yung kanilang pagsunod, yung obedience nila sa Panginoon, at ganun din yung daily repentance sa kanilang buhay ay nakikita. Kasi pinabanal na tayo na nasa atin yung righteousness ni Jesus Christ, hindi sa ating sarili, kundi yung righteousness ni Jesus Christ ang nakikita sa atin ng Panginoon. Kaya naman dapat na mag-reflect ito sa atin. At paano yung mangyayari? Samantalang hindi naman talaga tayo kahit kailan habang tayo nabubuhay sa mundong ito ay hindi tayo magkakaroon ng sinless na perfection. May mga weaknesses tayo. Sabi nga ni Pablo ay mayroon siyang yung flesh of death nasa kanyang katawan.
At yun yung nilalabanan niya, nag-struggle siya doon. So, meaning to say, ang isang Kristiyano ay nag-struggle siya sa sin. Kasi nasa kanya yung righteousness ni Jesus Christ. Yun yung kung paanong nasa atin yung banal na spirito, ito yung uusig sa atin. Upang magkaroon tayo ng lungkot sa mga kasalanan na nagagawa natin. Ayun yung pag-aiba natin sa mga unbeliever, sa mga hindi nakakakilala at nakakaunawa sa tunay na katotohanan, nakakakilala ng totoo sa Panginoong Kristo. No? Sila kasi ay wala silang conviction, no? Nagagawa nilang kasalanan. I mean, alam naman natin na sa panahon ngayon, yung evil ay ginagawa ng tama ng mga tao. No? Like for example, yung abortion, yung premarital sex, ano pa, yung drugs. Yung iba, ang kanilang katwiran, meron pa nga pare na ginajustify yung paggamit niya o yung pagtutulak ng droga dahil ito ay sagot sa kahirapan para matugunan yung kanilang pangangailangan. Yung iba naman, yung mga sumasang-ayon naman sa abortion ay para maingatan ang buhay ng ina. Well, in fact, habang may kinikitil ka, habang iniingatan mo yung buhay mo, ay kinikitil mo naman another life na sinampunan. So, murder mo. At marami pang iba, yung sexuality, yung same-sex marriage, yun, para sa sa generation ngayon, sa panahon natin ngayon, especially doon sa mga hindi mananampalataya, yun yung kanilang standard ng tama. Hanggat tayo ay masaya sa ginagawa natin, tama ito. Hanggat wala tayong inaapakang tao sa ginagawa natin, ay tama itong ginagawa natin. So, yung kanilang ginagawa, yung mga pananaw na yon ay pananaw na mula sa sanlibutan, which is very contradictory doon sa tinuturo at sa prinsipyo talaga ng Biblia. At yun yung dapat na hindi maging mindset ng isang mananampalataya. At yung mga gumagawa ng mga bagay na yon at sila ay nag-i-indulge pa doon, nag-i-enjoy sila, masaya sila sa mga ginagawa nilang yun. Sila yung mga unbeliever. Pero tayo mga mananampalataya, kay mga Kristiyano, dapat ay nag-i-grieve kayo sa kasalanan na nagagawa ninyo. So yun po yung pagkakaiba, no? Ng taong pinananahan ng Banal na Espiritu. Mayroon siya laging conviction doon sa nagagawa ng kasalanan. Doon ay laging ang takbo niya isa pang mayroon siyang repentant heart. Yun yung actually sinasabi lagi ni Paul Washer, no? Na ang isang tao na pinananahan ng Banal na Espiritu na nakaranas siya na ang genuine conversion ng kanyang puso, ng kanyang espiritu, ay meron siyang repentant heart. At siya ay nagagalit sa kasalanan. Yes, tayo ay nakakagawa ng mga sinful act. Minsan yung iba ay hindi natin sinasadya, hindi natin alam. Yung iba naman intentional talaga, no? Pero hindi ito ay labag sa kalooban natin. Sapagkat mayroong nananahang Banal na Espiritu sa atin. At yun yung bunga ng righteousness ni Kristo sa atin. Sabi ni Pablo, ni Pedro, he is simply saying na makita yung righteousness ni Jesus Christ sa atin. Ikamuhay natin ito. At sabi niya, kailangan makita ito sa mga mananampalataya, no? Kailangan makita ito sa inyo sapagkat ang tumawag sa inyo, sabi dito sa verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, mahirap naman na yung mga mananampalataya na sinusulatan ni Pedro ay makita niya na they are claiming to be among the elect, o yung mga saints na pinili ng Panginoon, na sila pinili ng Diyos, tapos yung kanilang pamumuhay ay salungat doon sa pumili sa kanila, sa kalooban ng Diyos, no? Kung ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, ang
banal na spirito na nananahan sa inyo ay banal, regeneration. Dapat na makita mismo yung bunga ng banal na spirito sa inyo. May kabanalan, mayroong pagtitiis, mayroong puno ng pag-asa, no? Doon sa pangako ng Panginoong Jesucristo. May pagtitiis, mayroong perseverance, kahit na sila ay mag-undergo pa ng persecutions at maraming mga temptation na dumating sa kanila, hindi sila mag-give up, hindi sila mag-fall away sa pananampalataya. Ganun din tayo, no? Ito rin yung sinasabi sa atin ng mga talata na makita yung righteousness mismo sa atin. Yung pamumuhay na mayroong pagsisikap sa kabanalan na sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang kaligtasan ay hindi, ito ay one time lang eh. Yes, tayo ay na-save, na-justified tayo through faith, pero yung faith na yun ay nagbubunga. At kasama doon yung repentance. Hindi biblically fair, no? Yung sinasabi ng isang mangangaral na hindi na kailangan ng repentance. Ang repentance ay napakahalaga sa sanctification sa ating present life bilang Kristiyano. Kasi ito yung magpapakita yung ebidensya na tayo talaga ay tumatalikod, nagsisikap tayo tumatalikod sa dating buhay natin. Paano mo sasabihin na ikaw ay isang genuine believer kung okay na, ako naman ay may pananampalataya sa Panginoon. Yung mga nagawa ko, patatawarin naman ng Panginoon yan. So, kahit hindi na ako mag-repent. Yun po ay maling theolohiya. Ang tawag doon ay hyper-grace theology. Sapagkat one time lang yung repentance nila. Repentance unto salvation. Pero tayo po ay, ano yung repentance na napakahalaga sa ating bilang mga believers upang mapanatili, hindi ito pong maligtas tayo, kundi upang mapanatili yung mabuting ugnayan natin sa Panginoon. Fellowship sa Ama. Sapagkat nag-i-grieve ang banal na Espiritu kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan. At nawawala yung fellowship talaga ng isang believer. At kapag ka nakagawa ng kasalanan, bagay na hindi kalulubog sa Panginoon. Kaya kinakailangan ay talagang nandun yung pagsisisi natin. Kaya ibig sabihin ng pagsisisi ay ito yung baba at lubos na pagtitiwala talaga sa grasya ng Panginoon. In fact, yun pong mga bagay na yon ay means o ito ay bahagi ng biyaya ng Diyos nung tayo ay niligtas bilang mga mananampalataya. Kumbaga, nandun pati yung pagsisisi, yung faith, kasama yun dun. Yung faith and the salvation, at yung repentance, and then yung obedience. No? Kasama yun dun sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Kaya hindi pwedeng sabihin ng isang tao na siya ay ligtas sapagkat siya ay sumampalataya sa Panginoon. Bilang tagapagligtas lang. Hindi as Lord. Kinakailangan sumampalataya ka rin sa Panginoon bilang iyong, hindi lamang bilang tagapagligtas, hindi bilang Panginoon. Ang Panginoon ay Master at ang lahat ng kanyang gusto ay dapat sinusunod ng kanyang pilipin, ang tagasunod. Ganon din tayo. Sa pamumuhay, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, dapat na makita yung buhay na binago ni Kristo sa atin, sa new creation. At sabi din sa verse 17, walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa ginawa nila. At dahil tinatawag niya ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya. Dito na mapapasok yung kanya-kanyang maturity sa pananampalataya, spiritual maturity. Hindi dito tinutukoy tandaan natin po na ang kausap ni Pedro dito ay mga mananampalataya. He's assuming na mga genuine believers yung kanyang mga kausap dito, yung kanyang sinusulatan. At makikita naman natin yan dito, sa ultra dito sa passage na ito na tinatalakay natin. So, ganoon pa man, sabi ni Pedro, nakikita ng Diyos kumbaga yung inyong pamumuhay, yung bunga ng inyong pananampalataya. Kaya fair yung judgment niya
Yung paghatol niya, hindi ibig sabihin, sabi niya, walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa kanya, sa mga ginagawa niya. Ang paghatol ng Diyos, of course, sa mga unbeliever, ay para i-condemn sila sa hell. Dito, ang paghatol na tinutukoy ni Pedro ay yung fair, yung judgment ng Panginoon. O upang kung sino yung talagang nag-persevere, no? At naging faithful sa kanyang pananampalataya, ay may kaukulang reward. Kaya nga hindi pantay-pantay yung reward ng mga mananampalataya. Pag tinignan po natin yung 1 Corinthians, no? Chapter 30, chapter 3, verse 10 hanggang 15. No? Binabanggit ni Pablo doon yung patungkol sa pundasyon. Kasi yung mga mananampalataya, sila ay nakahati, nagkakaroon ng division. Dahil yung iba ay sumusunod kay Pablo, naniniwala sila na mas magaling si Pablo, naniniwala naman yung iba na mas magaling si Apollos. Sabi ni Pablo, hindi, ako ang nagtayo, at si Apollos lang, ako ang nagtanim, ibig sabihin si Pablo ang nagtanim ng ebanghelyo sa kanila, nagturo ng ebanghelyo. At si Apollos naman ang nagdidilig. So, pinagpapatuloy lang ni Apollos yung kung ano yung nasimbolan ni Pablo. Kaya hindi kayo dapat magkabahabahagi na natitingnan nyo na magaling itong isa, magaling ako, at magaling din si Apollos. So sabi ni Pablo, sino bang nagpapatubo? Si Jesus Christ. So si Kristo kasi yung pundasyon na itinayo ni Pablo. No? Kaya hindi dapat nagkakabahabahagi ang mga mananampalataya sa parte na yun, sa 1 Corinthians chapter 3, no? Verse 10. Ngayon, anong ibig sabihin na ito ay may kaugnayan po dito sa mga talatang ito? Kasi binabanggit din po ni Pablo doon yung pundasyon, which is none other than the Lord Jesus Christ. Sabi ni Pablo doon, maging maingat kayo sa pagtatayo. So, ibig sabihin, paano ba natin tinitingnan si Jesus Christ as foundation ng ating faith, ng ating pananampalataya? Yung mga mananampalataya niya, saan ba nakaangkla yung kanilang pananampalataya talaga? Pag tinignan po natin dito sa chapter 3 verse mula dito sa verse 10, ano? Sabi dito, verse 12, chapter 3 ng 1 Corinthians, verse 12, may mga nagtatayo ng gumagamit ng gintong pilak o mahalagang bato, mayroon naman gumagamit ng kahoy, damo o dayami. May kilala mo rin ang gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginagawa ng bawat isa, ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala. So reward yung tinutukoy ni Pablo. At ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon man maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Pinapakita lang dito, no, na mayroong mga mananampalataya. Kung titingnan natin dito, siligtas naman na itong mga mananampalataya na tinutukoy ni Pedro. At hindi pare-parehas yung kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, yung maturity na lang kanilang faith, yung bunga, yung faithfulness nila sa kanilang pananampalataya, at pantay ang pagtrato ng Panginoon. Kung ano yung paglilingkod, may kayo nabubuhay pa, no? Kung kayo naging faithful, at kung ikaw naman ay pabago-bago ang isip, meron kang doubt sa faith mo, o kaya naman ay yes, may mga Christian kasi na bagaman sila ay binago na ng Panginoon, yung iba namumuhay pa rin talaga sila sa kumbaga yung kanilang spiritual maturity ay hindi ganoon sa katulad ng iba, no? Yung iba matured na talaga sila, tapat sa pananampalataya, mayroong mga ministry, no? At yung iba naman ay isigulaki lang sa kanilang pamumuhay bilang mananampalataya. Actually, dito nga sa 1 Corinthians, mayroong mga itinuturing pa rin ni Pablo ng mga believers, pero sila ay namumuhay ng makasanlibutan. So,
So may mga Christian na ganun pa rin. Kumbaga hindi pa nila lubos na may isuko yung kanyang sarili. Hindi nila mapaglabanan. At pagdating ng pagbabalik ng Panginoon at tatanggap sila ng reward, so yun yung fair judgment ng Panginoon. Kung ano yung naging buhay bilang mananampalataya, ganun ang yung reward sa lahat. Ganun din sa atin, no? Kung ikaw ay para sa iyo yung pamumuhay mo habang kayo nabubuhay pa sa mundo, ay ganun lang yung pananampalataya, hindi ka talaga nagdi-desire na kumbaga nadadaig ka pa ng mga temptation. May mga Christian na ganun. Ganun din ang yung tatanggapin na reward pagdating sa langit. Sabi nga ni Pablo ay sila'y ligtas pero para nagdaan sa apoy, nasunog, kumbaga amoy usok. Biro lang po yun, nasunog din. So yun yung reward na tinutukoy, no? At yun yung mayroon tayong kanya-kanyang reward bilang mga mananampalataya. At kaya nga sabi ni Pedro ay maging faithful kayo sa inyong pananampalataya at mag-persevere kayo. Ganun pa man ay alam ni Pedro na sila ay mga genuine converts, mga mananampalataya. At sabi dito, ang encouragement pa po ni Pedro, alam niyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na ako sa Tagalog. Na inyong minana sa inyong mga magulang, walang kabuluhan ang pamumuhay nila noon ay walang kabuluhan, of course, dahil hindi pa nila nakikilala ang Panginoon si Kristo. Hindi pa nila naunawa ng Ebanghelyo. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng pinto-pinto. Sabi dito sa verse 18, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nasisira tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. So, kaya walang dapat ipagmalaki talagang isang mananampalataya, isang Kristiyano. Kasi ang kanilang kaligtasan ay nakabatay doon sa ginawa talaga ng Panginoon sa Kristo. Yes, tayo ay naging mahalaga sa Diyos, pero yung worth na yon, yung halaga na yon ay dahil kay Kristo. Ang totoong mahalaga kasi sa Diyos ay si Kristo mismo. So kung tayo ay mahalaga sa Diyos, yun ay dahil sa worth ni Christ na nakikita ng Diyos sa atin. Every time na titingin ng Diyos sa atin, ang nakikita niya ay yung worth ni Jesus Christ sa atin. Kasi kung nakabatay sa halaga natin, yung mga mananampalataya, yung worth natin sa Diyos, may iba't ibang tayo eh. Lord, mas mahalaga ako sa iyo kasi mas mabuti ako isa sa Kanya bilang Kristiyano. Yung mga gawa ko, ako'y malinis. Kumbaga, hindi ako nag-chismis, hindi ako nag-iisip na masama sa kapwa. Hindi nagsisinungaling. So kung yun yung pagbabatayan, kaya naman ay marami akong nagawa, Lord, sa church, sa ministry. At marami akong malaki akong magbigay ng tithes. Merong mga ganong membro doon sa amin dati, may ganon eh. Pinagmamalaki niya lagi na yung mga binigay niya sa church ng mga instrument, musical instrument. Kaya nung siya ay na-discipline, binawi na yun. Yung drum set namin. Kasi doon nakabata yung kanyang pagiging Kristiyano. Ang akala natin ay doon sa mga bagay na ginagawa natin para sa church ay doon nakabata yung pagtingin sa atin, ang worth natin sa Panginoon. Pero ang totoo, nagiging mahalaga lang tayo dahil sa halaga ng Kristo. Kasi yung righteousness ni Christ, yun yung binalot sa atin. Yung kanyang redemption, yung precious redemption na ginawa ni Jesus Christ, yun yung nakikita ng Diyos sa atin. Kaya pantay-pantay tayo sa Diyos. Worth na yun. Bagaman dun sa pagdating dun sa reward ay may kanya reward ang bawat isa sa atin. Batay dun sa ating ginawa. Pero yung halaga ng kaligtasan natin, yung same grace, yung intensity ng grace, pagligtas ng Panginoon, tinatamasa natin. Pantay-pantay. Dahil yun kay Kristo at hindi dahil sa halaga natin.
fact, wala naman talaga tayong halaga sa Panginoon. Totoo. Kasi tayo mga makasalanan at tayo ay parurusahan sa impyerno. Kaya nga, lagi justified sinners. Kumbaga, tinakpan lang tayo ng righteousness ni Jesus Christ. At mawawala lang yung sinful nature na pagdating ng Panginoon na tayo ay meron ng glorified body. Bago na yung ating katawan. So, kaya nga, ito yung dapat na maging motivation ng mga Kristiyano na mamuhay kayo ng may kabanalan sapagkat ang Diyos na tumubo sa inyo sa pamamagitan ni Jesus Christ ay banal. At hindi ito nakadepende yung worth ninyo sa Panginoon. Hindi nakadepende sa inyong mga gawa, hindi sa worth ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. Mahalagang dugo ni Kristo. At bakit mahalaga? Sapagkat si Kristo ay walang kapintasan. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at walang kapintasan. At ang kagandahan nito, yung ating salvation ay pinlano na talaga ito ng Diyos before the foundation of the earth. Sabi dito, si Kristo, siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig. Alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Yun yung gospel. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sa kanyang ginawang redemptive act, yung redemptive act ni Jesus Christ, yung kanyang pagkakatawang tao, pamumuhay ng matuwid, pagkapako niya sa krus, yung kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng muli, at yung kanyang pag-akyat sa langit. Na napakahalaga sa kaligtasan ng mga sumasampalataya. Kasi yung righteousness, yung pamumuhay ng yung na matuwid ni Jesus Christ, ito ay pamumuhay niya ng matuwid para doon sa mga sumasampalataya. Kumbaga ito ay tinakip. At yung kanyang kamatayan ay ito ay kamatayan ng mga sumasampalataya sa atin. Kamatayan ng ating dating lumang pagkatao. At yung kanyang pagkalibing, nalibing talaga yung ating dating pagkatao. At yung kanyang resurrection, ito yung resurrection ng mga sumasampalataya. Tayo ay sumasampalataya sa Panginoon. Tayo magkakaroon ng buhay. Magkakaroon tayo ng mararanasan natin yung glorified body, kung paano ganun ang naranasan ni Jesus Christ. Mabubuhay tayo muli na maluwalhati. At yun ay pinlano na ng Diyos yung bagay na yun, no? Na nireveal sa kapanahunan pagdating ng Panginoon sa Kristo at sa kapanahunan ng mga mananampalataya hanggang sa panahon natin ngayon. Inuulit ni Pedro dito yung sinasabi niya dito sa unang bahagi ng chapter 1 na hindi ito nahayag doon sa mga propeta. Kumbaga sila ay pinag-aralan nila ito at hindi ito naging malinaw sa kanila. Kaya nga yung picture ni Christ sa Old Testament ay malabong larawan ito ng hinaharap. At na-reveal ito sa panahon ng New Covenant, ng Bagong Tipan, nung ipahayag na si Kristo yung Ebanghelyo. Yun pala yung Mesias. Siya pala yung tagapagligtas na binabanggit sa Old Testament. At mapalad tayo. Although mapapalad yung mga mananampalataya, yung mga saints sa Old Testament, gano'n pa man mas mapalad tayo na naranasan natin ito talaga. Nakita natin yung mga mananampalataya sa Lumang Tipan, they are looking forward doon sa darating na Mesias. Samantalang tayo naman ay we are looking back doon sa ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus. So gano'n yung katayo ng Ebanghelyo sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gano'n din sa atin. So dahil kay Kristo, sumampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ating hope.
Kaya sabi ni Pedro dito, ngayon nalinis na ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyong tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayo magmahalan sapagkat muli kayong sinilang. Dito muna tayo sa verse 22, no? Pag binasa natin doon sa King James, no, ay may binabanggit doon na Holy Spirit o yung Spirit. Mas malinaw, basahin natin. King James. Sa verse sa 22. Sabi dito sa English, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Pag binasa natin dito sa Magandang Balita, Tagalog, parang ang dating ay tayo ang naglinis nating sarili. Babasahin natin, ano? Nalinis na ninyo ang inyong sarili, purify ninyo ang inyong sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Ang ibig sabihin lang ni Pedro dito, na ipakita ninyo na kayo ay talagang namumuhay sa kabanalan bilang mga santo sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Yung inyong natutunan, ano yung katotohanan tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo ay nakikita sa buhay ninyo. Kumbaga nakikita na nagmamanifest yung buhay, yung bunga ng banal na Espiritu sa kanila, ng kanilang regeneration, nakikita sa kanila. At yung isa sa ebidensya ng kanilang pagsunod, no, binabanggit dito ay yung kanilang pagmamahal sa kapatid. Kaya pagmamahal na sa kapatid, kasi doon sa original na doon sa kanya, sa Greek word niya ay tungkol sa pagmamahal sa kapatid talaga. Yung love na tinutukoy diyan ay pagmamahal sa kapatid. At maalab at taos-puso kayo nagmamahalan sapagkat muli kayong isinilang. Ibig sabihin, kaya nagmamahalan sila, kaya ganun yung kanilang nag-alab na pag-ibig sa kanilang kapatid sa pananampalataya, kahit na itong mga mananampalataya na sinusulatan ni Pedro ay nakakaranas sila ng persecution, pero ganun pa rin buo at intact yung kanilang pag-ibig sa isa't isa. At lalong nag-aalab ito sapagkat sila ay binago ng Banal na Espiritu. Yung Banal na Espiritu ang nagbibigay sa kanila, nagdadrive sa kanila upang patuloy nilang mahalin ng alab ang isa't isa at palakasin ang kanilang pananampalataya. So, hindi ito yung erotic love na relasyon ng pag-ibig sa opposite sex, kundi ito ay pag-ibig sa kapatid, pagmamahal sa kapatid sa pananampalataya, sa kapwa mo Kristiyano. Kaya mayroong bunga, mayroong epekto yung Ebanghelyo sa kanila sapagkat ito ay hindi lamang basta salita na nabasa nila. Kaya ito po yung kaibahan sabi sa ibang mga manuscript, mga textbook ng Word of God. Sabi dito, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binding nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang namatayang salita ng Diyos. Sabi po dito sa 24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, kaya ng bulaklak nito. Ang lahat niyang kariktan, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay bubukas. Kinote ni Pedro dito, I think nasa Isaias. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Kung paano ang Diyos ay eternal, si Christ ay eternal, yung kanyang salita ay walang ito ay mabisa, nakapagpapabago ng buhay. Kaya nga, ng Espiritu. Kaya nga, ang mga mananampalataya, itong mga sinulatan ni Pedro, nang sila makarinig ng gospel, sa pamamagitan ng pagtuturo, pag-ibanghelyo ni Pedro, dahil sila ay pinili, sila ay nabago.
Sila ay sumampalataya. Nagkaroon sila ng pagkaunawa sa kanilang kalagayan na tayo pala ay hopeless kung hindi natin makilala ang Panginoong Kristo. Kung hindi tayo sasampalataya kay Kristo sa Mesyas, na siyang nakita nila na si Kristo lang talaga yung daan para sa kaligtasan, upang sila ay makarating sa langit. At iyon ay nangyari sapagkat ang salita ng Diyos na narinig nila ay talagang nandun yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Well, ang Word of God, kahit na anong ulit-ulit na pagtuturo mo sa isang tao, pag hindi kumilos ang Banal na Espiritu sa kanya, ay hindi niya ito maintindihan. Kasi tanging sa pamamagitan lamang ng pagkilos at sa regenerating act at saka sa pagmaliwanag, pagbibigay ng liwanag ng Banal na Espiritu doon sa taong nakakarinig ng Ebanghelyo, doon lamang niya maunawaan. Yun yung illumination. Na-enlighten na naliliwanagan siya, naunawaan niya yung katotohanan. At kapag naunawaan na ng isang tao yung katotohanan tungkol sa Ebanghelyo, makikita rin niya ang kanyang sarili na siya yung makasalanan, nangangailangan siya ng tagapagligtas. Kaya nga yung mga Pariseo, yung mga Judaizers, ay hindi nila makita ang kanilang sarili na kailangan nila si Kristo. Ang kanilang tingin sa sarili nila, sila yung mga matuwid at mayroon silang pinapaboran sila ng Diyos dahil sa kanilang patuloy na pagsunod sa kautosan, sa ceremonial laws. Kasi binulag sila ng kasinungalingan, ng maling pagkaunawa nila ng kaligtasan. Yung self-righteousness sila, ang akala nila magpagliligtas sa kanila. Pero yung mga pinili ng Diyos, binigyan sila ng kaliwanagan, pagkaunawa sa Ebanghelyo. Kaya naunawaan nila tayong malinaw sa kanila ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. At nung sila ay nabago, na-convert, dahil sa pananampalataya sa Panginoon, dahil sa Ebanghelyo ito, dun sa buhay at mayroon talaga itong epekto sa buhay, sa kanilang espiritu, na nabuhay ito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sila po ay nakita yung bunga nito sa pamamagitan ng pagsunod nila, no? At pag-ibig nila sa isa't isa. So, ito yung paanyaya, no? O yung hamon ni Pedro sa mga mananampalataya na sa kanyang sinusulatan, na panghawakan yung pag-asa na ipinangako ng Panginoon na siya'y babalik, pagkat ang Banal na Espiritu naman talaga yung kapangyarihan ng Diyos na nag-iingat sa kanila upang magawa ang mga bagay nito. And then makakapamuhay tayo, magagawa ninyong mamuhay na mayroon nang naayon sa kalooban ng Diyos, na sumusunod, nagpipersevere sa mabubuting gawa, sapagkat ang Banal na Espiritu ang pagkikilos sa atin. Kaya nga bilang mga mananampalataya ay napakahalaga sa atin yung Ebanghelyo, yung Gospel. Hindi lamang ito para sa mga unbeliever, kundi dapat din na lagi natin itinuturo sa ating sarili. Laging nare-remind tayo. Nire-remind natin yung ating sarili patungkol sa ginawa ng Panginoon sa Kristo. Kasi kung hindi natin ito laging pagbubulayan, nalilimutan natin dahil doon sa mga kabalahan na temptations. Kaya yun yung holy living na tinuturo. Mamuhay tayo sa kayamanan ng Ebanghelyo, yung ginawa ni Kristo sa buhay natin, na mayroon laging pagsisisi, pagsunod sa Panginoon, at pagtitiwala sa ginawa ng Panginoon sa Kristo, na magagawa natin ang lahat para pamuhay tayong tama dahil nanayon sa kalooban ng Diyos, dahil si Christ yung nasa atin, nagbibigay sa atin ng kakayahan upang magawa ng bagay. So, nawa ay makapamuhay tayo na naayon sa kalooban ng Diyos bilang mga mananampalataya na umaasa, at makita rin natin na hindi itong mundong ito yung ating final na destination, kundi yung langit. Kaya nga
may encouragement at exhortation lagi sa atin ang salita ng Diyos, na lagi nating unahin sa isip yung mga bagay na makalangit. Yun yung dapat na mahalaga sa atin kahit na tayo nandito sa mundo. Yun yung maging motivation natin para makapamuhay tayo ng kapanalan. So, maraming salamat.